Isang mapagpalang umaga mga kananay. Ngayon nga po pala dito sa amin sa Palawan ay suspendido po ang klase. At dahil dyan medyo tanghali na nga tayo bumangon. Gawa ng pagod din tayo kahapon dahil marami tayong inasikaso at ginawa. Sa umaga nga pa lang ito bago natin simula ng mga gawaing bahay, ang mommy duty, ang paglilinis, unahin muna natin si Bulinggit. Kailangan muna natin siyang asikasuhin at nang happy naman siya habang tayo ay busy na mamaya sa ating mga gawaing bahay. Tignan mo nga yung maliit na yan may pakindat pa sa kamera. Ay, talaga nanggigigil ako sa batang ito. Siyempre, mga kananay, hindi ko pinakita dyan yung mga iyakan portion habang binibihisan ng batang malikot. Siyempre, hindi makukumpleto yung umaga ni Bulinggit hanggat walang habulang nagaganap sa tuwing pinapainom siya ng kanyang vitamins. Ay, talaga, likot ang batang ito. Nakakagigil. Ang sarap pisilin. Halos ayaw pang ang humiwalay sa akin. Paano ko naman masisimula ng mga gawaing bahay? Ay, nako, baby girl. Maya-maya nga ay nasimulan ko na rin ang pagwawalis ng aming sahig dito sa kusina. Pa-heart react naman dyan sa mga kapwa nanay ko na mahilig din sa puti. Alam nyo, mahirap naman talaga linisan yung puti na sahig, puting lababo. Pero para sa akin, napakaaliwalas niya. Nakaka-relax po yung may ganitong kulay ng sahig. Aminado naman ako na talaga nakakapagod siya i-maintain. Gawa nga kitang-kita kahit na maliit na kalat, lalo na yung apak ng paa minsan na hindi man lang nagpunas o naghugas ng paa bago pumasok. Ay, naku po, talagang maiinis ka sa mga ganong paa. Sa mga oras nga na yan mga kananay, talagang tumatagaktak na yung aking pawis, which is good naman. Napakaganda exercise ito tuwing umaga, di ba? Maya-maya dumating ang aking kasama sa trabaho at may hinatid siya sa akin. Syempre, binigyan ko siya ng kanyang pasalubong. Natapos ko na nga ang sahig kaya sinunod ko na yung aming lababo. Syempre, hindi makukumpleto yung paglilinis dito sa kusina kapag hindi nalinisan ang ating lababo, di ba? Ang sarap kaya sa pakiramdam na magkaroon ng isang malinis, maaliwalas, mabangong kusina. Sa mga nakapanood po ng video na ito, please pa-comment naman po kung saan po yung lugar nyo at nang malaman po namin o malaman ko po kung saan po nakaabot yung video ko na to. Maraming salamat din po sa mga followers ko po na patuloy pong sinusuportahan yung aking munting page. Maraming salamat po sa mga subscribers ko na kahit nagpalit po ako ng niche ay sumusuporta pa rin po. Maraming salamat po sa inyo. Naway pagpalain po kayo ng poong may kapal. Naway ingatan po kayo sa araw-araw. Dati po, ang aming lababo ay portable lang po. Ginawa lang po ng asawa ko. Gawa lang po sa kahoy. Kaya nung nakaluwag-luwag, nagkaroon ng extra na budget, priority ko po talaga yung kusina. Kasi iba rin po talaga sa pakiramdam kapag mayroon kang maayos, maaliwalas na kusina. Kasi, di ba, para sa akin sa part ng bahay, ito yung importante. Kasi dito natin, kumbaga ito yung paboritong lugar ng mga nanay. Totoo naman po, di ba? Panga kaming mga hanging cabinet at mga drawer sa ilalim, gawa ng hindi nga kinaya ng aming budget. Pag nakaipon-ipon, syempre, mas ipa-priority ko po muna isunod yung pagpaparenovate po, pagpapatuloy po ng paggawa ng aming kwarto, ng aming sahig sa kwarto at pakisami na rin para mas maging komportable naman po kami kapag nasa bahay. Kasi 'di ba, sabi nga nila yung bahay ay pagdating sa negosyo patay daw yung pera. Kumbaga, hindi kumikita yung pera. Pero mga saglit lang naman tayo mabubuhay dito sa mundo. Iba rin kasi yung komportable tayo sa araw-araw, 'di ba? Kasi para saan naman kung bakit tayo? Para naman saan yung mga pinaghihirapan natin, yung mga kinikita nating pera kung hindi naman natin mabigyan ng komportableng buhay kahit papaano yung ating mga sarili, di ba? Parang yan na yung ating bayad sa mga pagod natin, sa sakripisyo natin, bago natin naabot yung mga pangarap natin sa buhay o kung ano man po yung naging trabaho natin ngayon o kung ano man yung ating pinagkakakitaan. Kasi hindi naman biro yung pinagdaanan ng bawat isa sa atin para lang makatapos kung sa trabaho, kung sa pag-aaral, para naman magkaroon ng maayos na trabaho, hindi po biro, di ba? Sa panahon ngayon, ang daming walang trabaho, ang daming naghihirap, kaya pasalamatan po natin yung bawat biyaya po na ating natatanggap. Lahat po ng biyaya na yan ay galing po sa Panginoon. At kung kayo po ay binigyan ng biyaya na yan, kailangan po nating ingatan at kailangan po nating ibahagi sa iba. Diba? Ganun lang po ang buhay. Saglit lang po tayo ito sa mundo, kaya lagi po natin piliin ang maging mabuting tao. Sa mga oras nga pala na ito mga ay samahan niyo po akong pumunta sa aming Nara Market para bumili po ng aming mga kailangan. Unang-una po syempre yung ulam. Wala na po kasi kaming mailuluto sa tanghalian. Ganun din po sa bigas. Wala na kaming maisasaing dahil kahapon pa po kami naubusan. So ngayon po ay papunta na po tayo ng palengke. Nagmotor po ako niyan mga mi. Iba rin po talaga pag tayo mga kananay ay
tayong mga nanay ay marunong mag-drive ng motor kasi malayo talaga yung ating mararating lalo na kung mayroon tayong pambili ng gasolina. 'Di ba? Charot lang. Una ko nga pong binili ay ang bigas dahil madadaanan po itong bilihan ng bigas bago makarating sa pamilihan ng mga gulay at isda. So pinili ko nga dyan mga kananay yung aroma kasi 'di ba mas masarap siya kasi malambot na at mabango. Tinimbang na nga ni Kuya, sabi ko pabili po muna ako ng 10 kilo lang, gawa ng kapos pa tayo sa budget dahil naubos na kabili ng iPhone, charot. Naabutan na nga ako dyan ng ulan kaya medyo basa-basa na yung aking buhok. So kailangan ko tuloy maligo pag uwi ng bahay dahil mahirap na magkasakit at mahal ngayon ang gamot, 'di ba? Halos lahat ng bilihin ngayon mga kananay tumataas na, 'di ba? Ako na lang yata ang hindi tumataas, ay charot. Bumili nga lang ako ng karning baboy dyan, pata po yung pinili ko kasi mas masarap siya pagdating sa sinigang. Bumili rin ako ng laman para gawing adobo. Ang kilo nga po pala ng karning baboy na laman ay 300 pesos dito sa bayan ng Nara at sa pata naman ay o sa buto-buto ay 250 pesos. So ngayon naglalakad-lakad na nga ako at susunod ko yung pagbili ng isda. Yung isda po pala ngayon ay 240 pesos po ang kilo. Bumili lamang po ako ng kalahati. Sunod ko po ay pinuntahan ko yung gulay para bumili ng pangsahog sa ating sinigang na baboy. Bumili muna ako dito ng siling haba. Sabi ko, ate, baka pwedeng bumili lang po ng 5 piso, which is pumayag naman siya. Bumili na rin po ako ng kalamansi na worth 40 pesos kasi naubos na yung kalamansi namin sa ref. Mas masarap naman din talaga mga kananay kapag ginagawang sausawan yung kalamansi, di ba? Masarap din siya kapag ihalo sa sinigang na isda. Bumili rin nga po pala ako dito ng sitaw. Sabi ko, te, baka pwedeng 10 piso lang, gawa ng wala na tayong budget. Sunod po pala naming pinuntahan ay yung magtatahi po ng sapatos ng anak ko kasi nga natuklap na po siya at kailangan na po talagang ipa-repair. Inabutan ko nga si Kuya pala ng 100 pesos para sa bayad ng repair pero binaryahan niya pa po ng 20 pesos dahil 80 lang daw po ang repair. Kasi po sa iba 100 po kaya nga nagulat ako na may barya pang 20 pesos. Nakarating na nga po ako sa aming bahay at thank you Lord kasi ginabayan niyo po ako sa aking pamimili. Ngayon nga ibinitbit ko na itong aking pinamili papasok ng aming bahay. Tuwang-tuwa naman itong aking alagang aso. Maya-maya nga ay may lumapit na makulit. Parang may gustong ipahiwati. Ginugasan ko nga po pala yung aming karning binili at ilalagay ko nga po ito sa rep. Isinunod ko naman yung pata para maisalang na at maging ulam, di ba? Gawa nga ng malamig ang panahon. Talagang perfect na perfect itong ni sinigang na pata sa malamig na panahon. Nag-init na rin nga po pala ako ng tubig gawa ng hindi pa ako nakapagkape. Alam niyo naman, coffee is life. Naglagay na nga ako ng gatas sa aking baso at parang napansin ko nga sa pag-edit ko ng video na to na parami pala ako ng gatas na nailagay. Ay, ano ba yan? Sinunod ko na nga po yung kape. Mga may kunti lang po pala ako maglagay ng asukal. Para iwas diabetes, di ba? Mahirap na pag mahilig tayo sa asukal. Maya-maya nga mga may ay kumuha muna ako ng pechay. May tanim po pala kaming pechay, di ba? Naunahan ko pang pumitas yung nagtanim. Iba ang nagtanim, ikaw ang nakinabang. Kaya thank you po sa masipag magtanim ng pechay. Thank you kay Lola Flor at kay Bianan. Yan sila po talaga yung mahilig magtanim dito sa harap. Kaya pati kami po nakikinabang sa gulay. Alam ko na rin nga po pala yung pata para mapalambot na. Gawa nga na si Ate Ella ay gutom na raw at aalis daw siya. Mag-aayos daw sila ngayon. Meron yata silang client. Bumili pala ako nito mga kananay sa SM. Para po pag pumasok po ako sa school, meron po akong malalagyan ng kape. Siyempre, para naman mabusog tayo habang nagluluto, kinain ko po yung nakalagay sa rep na shawarma. Ito naman po yung aking kapatid na si Ningning, bunsong kapatid ko po, dito po siya nakatira rin sa bahay. Ay talagang napakasipag po niya, nilagyan niya po ng tubig yung container namin na maliit na nilalagay po sa rep. Sinunod niya na rin po ay magsaing. Kailangan niya na po magsaing kasi nga kakain na kami maya ng tanghalian, di ba? Isang beses lang talagang kumain. Ay, hindi ko lang po kasi napakita sa inyo mga may yung ay mga kananay yung breakfast namin kanina. Kasi pag breakfast minsan hindi sabay-sabay. Ito naman po si Bulinggit, nangungulit pa. Yan po ang aming bigas, aroma po yan. Sabi ko sa kanya, ayusin mo magtakal kasi
Baka masayang, mahirap nang, mahal-mahal ng bigas ngayon, ang daming naghihirap. Ayan nga siya at patawa-tawa pa. Akala niya siguro nagbibiro ako. Ang dami naman talaga naghihirap sa panahon ngayon, kasama na kami. Pagpasensyahan nyo na, parang naging Batanggenyo, talaga napagod na ako sa kabuboys over. Gawa nga nang wala po itong script. On the spot po itong pagbo-voice over. First time ko nga uli ito ginawa sa katagal-tagal na panahon. Sabi ko, mag-vlog na nga tayo kasi gusto ni Lolo M ng original. Kaya nagbili na rin po ako ng iPhone.